Ito, narating na rin namin ang Merlion Park. Ayan, sa likod ko. Ganito pala yung situation dito. Napakadaming tao, siksikan, lahat nagpipicture sa Merlion. Hello guys! Welcome to the vlog. Nandito kami ngayon sa NAIA Terminal 3 kasi meron na naman tayong biyahe. We are going to Penang, Malaysia. Pero bago tayo makarating sa Penang, Malaysia, meron muna kaming overnight na layover sa Singapore. So parang ano to, hitting two birds with one stone na travel. Ang oras pa lang ngayon ay 4:30 a.m. Actually, umalis kami sa bahay around 1:30 or 1 o'clock para maaga kami makarating dito sa NAIA. So since we are traveling as a family, wala na kaming na-encounter na any issue nung dumaan kami sa immigration. So dire-diretso lang. Hinanap lang sa akin syempre since I'm working as a government employee. Hinanap lang sa akin yung travel authority ko, which is ayun, I gave naman. And then sa airport security, ayun, dire-diretso hanggang eto, we're now just waiting for the boarding time, which is in 2 hours pa. Supposedly, pupunta kami sa airport lounge sa Marhaba. Kaya lang fully booked. Puno siya. So, nasa waiting list pa. Dito na lang muna kami. We'll just wait here. So, to share some tips para maging hassle-free yung international travel nyo, make sure na gawa nyo na yung e-travel. Dun yun sa eGov app. Second, make sure na yung destination nyo is nagawa nyo na rin yung arrival card, which is ginawa ko na lahat yun kahapon. So, since pupunta tayo sa Malaysia, meron silang Malaysia digital arrival card. And then also, since meron tayong layover sa Singapore, ginawa ko rin yung Singapore digital arrival card din. So, nandito yung mga website kung gusto nyong malaman kung saan. Ayan. Next thing is to make sure that you already paid the travel tax since tayong lahat ng mga Filipino na magta-travel abroad, kailangan talaga natin magbayad ng travel tax. So, pwede naman yun bayaran online or dito sa mga counters na nandito sa airport. And then, kung may option na mag-web check-in, you can do that na rin para mas shorter yung linya na pupuntahan nyo kung mag-iiwan kayo ng gamit or kung ano man. Pagdating naman sa immigration, mahigpit lang sila kung first time traveler kaya kung unang beses mong lilipad abroad. Pero kung marami-rami ka na ring lipad, ayun, madali na lang lampasan yung immigration. Nakakatakot lang talaga sila kapag first time ka. Ang usual na mga hinahanap syempre yung proof of employment, bank certificate siguro, mga ganun. Kung nasa government ka nag-work, you need to secure also your travel authority. Pero kung maganda naman yung travel record mo, lahat naman yung nakadocument sa system nila, madali ka lang makakalampas sa immigration. So by the way guys, kung meron pala kayong connecting flight and meron kayong checked baggage, yung checked baggage nyo, pipick upin nyo na yun sa final destination. Yun yung kagandahan doon. Kaya kung meron kayong layover, make sure na yung mga gagamitin nyo dun sa time na nandun kayo sa layover is you have it with you. Huwag nyo ilalagay dun sa checked baggage. So guys, we made it here sa Marhaba Lounge. Pero we only have 1 hour to spend here kasi 5:45 yung boarding time natin. So what I like about airport lounges, merong meal na kasama. So, nakakain na kami ng breakfast. And, ito, kape na rin. So, kung meron kayong privilege sa inyong mga credit cards o kung ano mga membership, huwag niyong palampasin yung mga ganong privileges.
guys, we just landed here in Changi International Airport. Dito kami napunta sa Terminal 1. And ngayon, diretso na kami kagad sa immigration ng Changi Airport. So let's go. Pero guys, bago pala kayo pumunta sa immigration dito sa Singapore, you need to have your SG arrival card ready. So ginawa ko na to 2 days ago. Kaya, yeah, pwede na kami dumiretso kagad sa immigration. Pero kung hindi nyo naman ito nagawa, meron naman mga kiosk doon sa baba. And yun, pwede nyo gawin yun doon on the spot. Tapos, mabilis lang din kayo makakalabas. So, for Filipinos or Southeast Asians in general, visa-free tayo dito sa Singapore. So, ayun na nga guys. Officially, we are now in Singapore. Nakalagpas na kami sa immigration. So, ang cute pala pag family kayong mag-a-arrive dito, sabay-sabay kayong papasok dun sa gate. So, sunod-sunod lang na i-scan, ganun. Anyway, eto, nandito na kami ngayon sa arrivals ng Terminal 1. And ano bang plano for today? Diretso kagad tayo sa Jewel. Let's go. So, ayan guys. Again, welcome to Singapore. So, nandito tayo ngayon sa Terminal 1 ng Changi International Airport. And we are heading to The Jewel. Punta tayo. Actually, itong Terminal 1, katapat lang mismo ng The Jewel. Kaya, diretsoin na natin. Lakad lang tayo. And ano ba yung mga checklist pag mag-a-arrive dito sa Singapore? Ayun, yung arrival card, yung SIM card or eSIM, kung ano man yung preferred nyo. Pero ako, ang preferred ko eSIM. Meron tayong internet na install ko na siya nung isang araw pa, na-activate ko na. Tapos, ayun, as soon as ma-detect niya na meron na kayong signal dito sa Singapore, gagana na siya kaagad. So, ayun, may mobile data na tayo. Ano pa ba? Cash? I don't think kailangan namin ng cash kasi majority ng mga transactions dito kaya naman ng cashless. Although may baon kaming 50 SGD. And I think sapat naman na yun for gano'n ba kami katagal dito? I think, yeah, actually half day lang kasi mula ngayon, meron lang kami buong hapon, tapos tomorrow, lilipad din kami kagad to Penang. Kaya meron lang kami talagang half day. Anong oras na ba? It is 10:43 a.m. And ang lipad namin na sunod is tomorrow 8 a.m. So yeah, we only have the whole afternoon. Itong Changi Airport naman maraming mga snooze lounge. So, pwede rin yun sana Kaya lang dahil kasama namin si Kanlaon, nag-book na lang ako ng hotel. So, doon na kami mag-overnight and then early check-out tomorrow morning para bumalik dito sa Changi Airport para naman sa connecting flight namin papuntang Penang. So, ngayon, papunta na nga kami ngayon sa Jewel and lilibot tayo saglit. Tapos kakain din ng breakfast bago tayo pumunta sa city center via train. So tara, let's go sa Jewel. So guys, we just landed here sa Singapore and our first stop is the Jewel. Specifically dito sa Vortex. So last time I was here was about 1 year ago. And ang theme that time mga dinosaurs para may Jurassic Park dito. Pero ngayong December 2025, ang tema ay Disney. Mga Disney characters. Nandito sila Mickey Mouse and Minnie Mouse. So itong Vortex, ayan. As you can see sa aking background, ito yung isa sa mga main attractions dito sa Jewel. Just look at it. Oh, di ba? It looks so nice. So, ayun. That is the rain vortex dito sa gitna ng Jewel.
Pero actually may iba pang angles para ma-appreciate nyo itong vortex. Like yung nasa ilalim, yung pinagde-drainan nitong vortex. So tara, silipin natin. So guys, kanina nandun tayo sa taas ng vortex. Ngayon, ito naman yung bottom part niya. Ayan. So dito nagde-drain yung tubig na bumabagsak. So ayun, that is the vortex from the bottom. So ngayon kakain muna kami. First meal here in Singapore. So ayun guys, we just finished our first breakfast here sa The Jewel. Kumain kami sa Yakun Kaya Toast. Paano ba? Mixed feeling. Hindi ko sure kung gusto ko siya or not. Hindi lang ako siguro sanay dun sa medyo hilaw na itlog. Sa malasadong itlog na combination with the Kaya Toast. Pero yung Kaya Toast in itself, masarap naman. Merong parang block ng butter sa loob. Na manamis na may sugar. Tsaka yung Kaya na spread. Yeah, I think that's good. Pero yung may halo siya na medyo malasadong itlog, yun yung hindi ko sure kung gusto ko siya. But anyway, yeah, that's the traditional breakfast or traditional snack dito sa Singapore or in Mali region in general. Kasi uso rin siya sa Malaysia. Alright, so ngayon, let us go to Terminal 2 muna. Tapos sakay tayo ng Skytrain papuntang Terminal 3 para makita natin yung vortex from the Skytrain. So tara, let's go. Isa sa mga favorite na parte ko dito sa Changi Airport ay yung mga restrooms nila. Kasi ang gaganda lang, parang hotel lahat. Yeah, ewan ko kung napapansin nyo. Basta kapag magsi-CR kayo dito sa Changi Airport, parang ano siya, hotel vibes, hotel feels. Hindi rin naman katakataka since itong Changi Airport, it holds the throne for being the best airport in the world. Kaya, yeah, world class talaga yung bawat facility dito sa Changi Airport. So from Terminal 1, we are moving to Terminal 2. And then from there, we'll transfer to the next SkyTrain to Terminal 3 naman para makita natin yung rain vortex sa Jewel. So ngayon guys, nandito naman tayo sa Terminal 2. Another nice thing here sa Changi, ang daling umikot-ikot between terminals because it is connected with the SkyTrain. And actually, may mga bridges din that connect each terminal. Kaya madali lang talaga maglakad-lakad dito or magpalipat-lipat ng terminal. Ang nakahiwalay lang is yung Terminal 4 na accessible pa rin kasi you'll just need to ride a bus to get there. Pero other than Terminal 4, kung pupunta ka sa Terminal 1 or Terminal 2, just take the SkyTrain or just walk on the bridge connector. So guys, right now, nandito tayo sa SkyTrain between Terminals 2 and 3. And dadaan ito sa gitna ng Jewel, dun mismo sa tapat ng vortex. So yun yung target nating makita. That is the Jewel. The vortex is coming in 3, 2, 1. Here it comes. Ayan na siya, ayan na siya. There we go.
Yun lang, nakita na natin yung vortex. So ayun guys, that is the SkyTrain experience dito sa Changi Airport. So libre lang siya. Kung gusto nyo magpaikot-ikot, unlimited for the whole day, pwede nyo gawin. Libre lang siya. So ang highlight is yung between terminals 2 and 3 kasi nga dadaan siya sa vortex, or I mean sa gilid ng vortex sa loob ng Jewel. Anyway, so now we will go to the basement 2 sa pinakababa para sumakay ng train papunta sa city. Let's go! So right now guys, nandito na kami ngayon sa MRT station dito sa Changi Airport. And we are taking the train papunta sa city center. Bali, ang ginamit lang namin pala na card or ticket is yung aming credit card mismo na may Visa. Pwede nyo lang itap lang din yun dito sa turnstile or sa gate na tong train. Libre lang si Kanlaon kasi maliit lang siya. Pero ang nakalagay dun sa gate is paglampas na sa 1 meter, eh dapat kukuha na ng concession card for the kids. Pero sabi naman nung bantay dito sa gate, eh pwede naman na daw kahit hindi na. Papunta na kami ngayon sa city center to check in to our hotel. So see you at the hotel na. Guys, so we just checked in sa aming hotel. This is Swiss Hotel, this is Stamford. So yeah, we'll stay here for just for one night. And actually we will check out very early tomorrow to catch our flight. Kasi yeah, this is just a layover. 32. So yeah, we need to check out very early tomorrow kasi maaga rin yung aming flight papuntang Penang. So, yeah, mabilis ang stay lang dito sa Swiss Hotel. And guess what? Na-upgrade ang aming room and facing na raw sa Marina Bay. So, very exciting. Wow! Oh my gosh, ang ganda! Oh my gosh! Wow! Hey, don't go out. Oh my gosh, the view! Oh my gosh! Nice. Anong floor? Ground po. Dito? 1. Press number 1. So we are heading out again. Papunta kami sa downtown, sa Civic District, tapos sa Maxwell sa Chinatown. Mabilis ang half day ikot dito sa Singapore. Let's go! So sa ngayon guys, we are just walking here sa downtown Singapore and nagsa-sightseeing kami sa mga buildings, mga old buildings dito. We're just appreciating the architecture around the Civic District of Singapore. As you can see sa paligid, napakadaming colonial architecture. Kasi itong Singapore, as we all know, dati siyang colony ng Britain. Kaya, napakadaming ganito mga colonial buildings. Itong mga buildings na to mga government offices dati. Pero ngayon,
ay nag-transform na to become hotels, to become museums. Pero ang gaganda, grabe, nakaka-mesmerize. Ang ganda sa mata, tignan nyo itong mga colonial buildings dito sa paligid ng Civic District. Hello guys, so right now we are at Maxwell Food Center. Dito yan sa Chinatown here in Singapore. So we are here for late lunch. Umikot-ikot lang ako dito sa mga kainan. Actually, mga hawker food na tabi-tabi. Pili ka lang kung anong gusto mo. Meron dito mga kainan na Michelin recommended, Bib Gourmand. Kaya promising, mukhang masarap. Hindi ko actually alam kung mura ba o sakto lang yung mga food dito. Basta yung mga binili namin nagre-range sa 5 SGD, Singaporean dollar, or mga 6 SGD. Around ganon yung mga presyo ng mga food na nandito. Hindi ko sure kung mura yun. Tapos ito pala yung pera nila. Ito yung SGD. This is the 10 SGD. Actually, sila, yung plastic na pera. Gaya nung plastic din natin na 1,000. Ayan, ito naman yung 5 SGD. And 2 SGD. Ayan. So, ang baon ko lang na cash ay 50 SGD. Ito, narating na rin namin ang Merlion Park. Ayun, sa likod ko. The very famous symbol ng Singapore, ang Merlion. Ayan. So, on a Sunday afternoon, ganito pala yung situation dito. Napakadaming tao, siksikan, lahat nagpipicture sa Merlion. Hindi na ako jumoin sa mga nagfo-photo. Actually, may photo na ako before. Dun sa unang beses na nandito ako sa Singapore, yung unang layover namin almost a year ago. Yung forecast talaga bago kami pumunta dito, maulan daw dito sa Singapore. Pero we're still blessed na maganda yung weather dito sa Singapore ngayong araw. We're walking our way, papunta naman sa MBS. So tara, let's go. Lakad lang tayo. Dito sa paligid ng Marina Bay, napakaganda ng mga buildings. Very modern, very futuristic yung concept, yung design ng mga building. Yung mga science center, tapos yung mismong MBS din, ang ganda rin ng design. Parang may barko sa ibabaw ng 3 tower. So, very futuristic. Isa siya sa mga kino-consider na futuristic city kasi very advanced yung sistema nila dito, yung mga design, mga buildings, everything about this place is way ahead of its time. Pero at the same time, yung mga lumang buildings, yung mga colonial buildings, it blends with the modern structures.
So, nandun yung harmony ng luma at bago. We are now at the Marina Bay Sands. Yung bonggang-bonggang hotel dito sa Singapore. Pwede tayo umakyat sa stairs. For the last destination sa aming layover walkathon dito sa Singapore, papunta na kami ngayon sa Super Tree Grove, ayun. So, ito yung artificial na mga umiilaw na malapunong structures, which is very beautiful lalo na sa gabi kasi meron siyang light show. So, let us look at it. So the Super Tree Groves are, ayun, you can see it from the far side. Maya-maya lang magsa-start na yung light show. Siyempre sa background ko, ang MBS, the iconic Marina Bay Sands Hotel. Ayan. So sa ibabaw niya, meron siyang parang malabarko na structure or terrace. And on top of it actually, nandyan yung longest rooftop pool in the world. So ngayon guys, nandito kami sa Super Tree Grove. Kaya lang, meron siyang harang ngayon, di libre. Meron kasing event and need magbayad para makapasok dun sa area ng musical light show. So, $15 din yun. Kano ba yun? Mahal din yun. Good morning guys. It is 6:30 in the morning and we are traveling back to the airport, to Changi Airport. Kasi we are leaving Singapore na. That's very sad kasi napakabilis lang. Kalahating araw lang kami umikot-ikot dito sa Singapore. And actually sakit ang paa namin, dami namin lakad kahapon. Anyway, ito, we just checked out dito sa aming naging hotel, Swiss Hotel at the Stamford. Ang ganda-ganda ng hotel, kaya lang hindi namin nasulit kasi mabilisan nga. So, nag-book na lang ako ng Grab papuntang airport. Supposedly kami, mag-train diretso sa airport. Kaya lang may maintenance, may construction na ginagawa. Kaya hassle mag-train ngayon kasi paiikutin ka pa ng downtown. Downtown line lang yung gumagana papunta sa airport. Or other train link. Yung east-west na train, unfortunately, hindi gumagana. Kaya, yun sana yung direct na diretso na talaga dun sa airport. Kaya lang, yun nga. Anyway, parating na ang aming Grab. Papunta kami ngayon naman sa Penang, Malaysia. That will be our talagang destination for this trip.